Hello mga kadogo, good morning po. So eto, mag-isa na naman ako dito sa bahay. Naiiwan na naman ako dito mag-isa. Pero ito, okay, at least makakapag-concentrate tayo sa pagbablog. And ito nga, gumawa nga ako at magko-content ako about dito sa mga aso ko. Kasi mga kadogo, no, from nanganak si Pickles, ilang buwan na ba? May 28, May, June, July. 28, 2 months na mula nung nanganak si Pickles. Tandaan po mula nung nanganak. May 2 months pa siya mahigit dun sa developing stage ng pregnancy niya. So, 63 days. Sabihin natin 2 months ulit. So, 4 months na mula nung in-stud si Pickles until now. Kasi 2 months na kahapon yung papi niya. So, 4 months na po sila ngayon. Nagkakaroon na po ako ng sign na naman na mag-hit si Pickles and even si Cotton, mga kadugo. Kasi sabay silang nag-mens nung nakaraan. Hindi lang nag-take si Cotton. Normal lang naman po yun. Talaga minsan hindi talaga natin asahan na mabuntis dahil nasa katawan nila. Talaga bang mabubuntis or not. Ang malagay, ginawa natin yung part natin at healthy sila nung time na pinistad natin. Kaya lang talagang, ganun po talaga, part po yan ng pagbe-breed. Pagdo-dog breed, even sa cat breeding, ganun po talaga. So yun nga po, no, 4 months na po. And si Pickles po, nakakaramdam na ako na anytime mag-hit na to. Tingnan nyo mga kadogo. Ayan, no, shed na shed siya mga kadogo, halos makalbo. Pero after mag-shed na ito, tingnan nyo, biglang blooming to. Gaganda bigla to pag maglalandi na. So ayan mga kadogo, nagseshed na si Pickles. Si Cotton, hindi ko siya maramdamang nagseshed dahil nga, di ba, kinalbo ko siya. Pero tumutubo na eh. Nararamdaman ko kasi pag tinatabi ko sa kwarto, nakakaramdam na ako ng balahibo na sa ilong ko. Ibig sabihin, nagseshed na rin siya. Kasi sabay talaga yan na lang yan, mga kadogo. So si Cotton, dinadamitan ko, kung napapansin niyo, dinadamitan ko dahil dalawang reason. Nung bagong kalbo siya, giniginaw eh. Siyempre wala silang balahibo. Dinadamitan ko. Ngayon nagkabalahibo na, dinadamitan ko pa rin po kasi po nakakaramdam na nga ako na naglalagas siya. Pag pinatutulog ko sa kama, naglalagas. So I know malapit na ulit mag-shed. Si Pickles, di ba nakita nyo, sobrang shedding siya ngayon. Magugulat po kayo pag yan po gumanda. Sasabay po yan ng menstruation niya. Kasi di ba, na-discuss ko na yan sa previous vlog ko po ulit, na sa experience ko sumasabay talaga ang menstruation ng mga aso sa after na mag-shed or bago matapos ang shed. Talagang gaganda muna sila o magpapaganda muna sila ng itsura nila. It means yun yung time na healthy sila. Kaya sumasabay menstruation and ready to breed mga kadugo. Sure na sure po yun. Sabay talaga yun. Bago talaga mag-hit yung mga yan, nagiging magandang itsura. Nakita nyo naman, shed na shed si Pickles, di ba? Pag sinusuklihan ngayon, punong-puno yung pinaka-brush niya eh. So, malapit na to. Si Cotton naman, pag nasa kama ko, yung unan ko, kinakagat, tapos kinakasta niya. Basta itong babaeng tayo, kaya babaeng tao, gano'n eh. Yung una ng pinagtitripan, kaya I know malapit na naman to. So, mga kadugo, ito, ibinlag ko na dahil gusto ko rin ma-share sa inyo. Dahil ako di ba, kakatapos ko lang din sa ma-ibenta lahat ng papi. Ganun po katulad mga nakang aso. Ang sabi po kasi, di ba, 6 months. Ako kasi hindi talaga 6 months. Ito, normal na bilang to. 5 months lang. 5 months lang talaga, nag-hit na sila. Wala, nagkakamens na talaga. Yung dalawa kong aso ganun. And isa pa mga kadogo, kung kayo po ay maraming alaga, maraming dam, or may kennel kayo, maraming ang dam, pag may nag-hit na isa mga kadogo, para siyang may chain reaction. Pag nag-hit yung isa, tuloy-tuloy na rin, pati yung iba madadamay mag-hit na lahat na. Kaya itong dalawa nagsasabay lagi. Dahil pag may nag-hit na isa, mag-hit na lahat. So sa susunod po, na magkaanak si Cotton, kukuha naman ako ng lalaki. Para may lalaki po ako dito. Yun po ang target ko kasi mahirap din walang lalaki. Pero pipili tayo ng maganda at healthy
na lalaki. And hopefully, mag-take na sila or mag-take na rin si Cotton this coming na pag-hihit niya, mga kadogo. So mga kadogo, tinakilap ko lang siya dahil natutuwa ako, dahil ako nararamdaman ko sa owner and breeder, malapit na naman to. Gastusan na naman ko. Di ba ako tatapos na gastusan na naman dahil hindi basta-basta biro ang gastos pag nagpapa-stud, and siyempre may stud fee pa bukod sa shooter's fee. So paghahandaan natin. Kaya ayun mga kadogo, share ko lang yung experience ko dahil malapit na talaga ito. Ramdam na ramdam ko ito. Bigyan niyo ako 1 month. O baka wala pa. Nagugulat kayo na binablog ko na may menstruation na kagad. So yung mga kadogo, I'm so happy na ito, mag-i-hit na naman sila. Okay? Okay mga kadogo, and hope lagi kayong susubaybay sa vlog ko. And sana ihingi po ako ng small favor na sana ay magpa-subscribe po tayo sa mga kaibigan natin, na relatives natin. Pa-subscribe po kayo sa channel ko mga kadogo. And tatanawin ko po maraming salamat po talaga sa pagsasubscribe ninyo. At kung makapagpa-subscribe tayo sa mga kakilala natin na relatives, sobra pong salamat. Mga kadogo, kayo po ang inspiration ko why ako masipag ding mag-vlog at gumawa ng video, if possible, daily, kung napapansin niyo. Kasi dahil din po yan sa inyo. And gusto ko rin po kasi may marating tong channel ko para in return po, balang araw talaga kayo mga subscriber ko, kayo yung makakaramdam. Balang araw, hopefully, hope to God, na maging maayos po ang channel ko at kumita tayo ng maayos. Talagang ibabalik ko po sa inyo, kayo na mga subscriber, especially kayo na subscriber. So, kayo po ang priority ko dito. Kung ano man yung magiging pakulo natin sa channel natin later on, pag talagang successful na tayo, why not? At yun po talaga ang target ko. Kayo po na subscriber ang kauna-unahan kong mabibiyayaan sa kung ano man ang gagawin ko dito sa channel ko. So mga kadogo, please subscribe po tayo sa channel ko. No? Again mga kadogo, good morning, and thank you for watching my channel and vlogs. Thank you mga kadogo. Thank you for watching.